PhilEnsed is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko po magpasalamat kay Lord. Give them up to you, O Lord. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Hello. Praise God. Hallelujah. Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta naman tayo ngayon? Salamat sa Diyos at nagkita-kita tayo muli sa hapong ito. Napakabuti ni God dahil iningatan niya tayo papunta sa lugar na ito. At salamat sa Diyos na nakikita-kita muli ang lahat tayong magkakapatid na nandito ngayon. Wini-welcome po natin sa gawain ni God. So meron tayong bisita siguro ngayon sa mga oras na ito sa ating mga kapatiran. Wini-welcome po natin ang kapatid na nanay ni kapatid na Dinis na nandito ngayon. Hi Nay, magandang welcome po sa PhilEnsed Fellowship Family at sa ating pong mga kapatiran na nandito ngayon. So, sa hapong ito, sino po ang gustong mabless? Amen po ba? So, ang gagawin lang po natin ay yan din po ang gusto ninanais ng Diyos sa hapong ito na mabless ang bawat isa. Nalalabas tayo sa church na ito, sa building na ito, na puno po ng pagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos na makasama natin siya. Kaya po nauna yung praise and worship team natin after ako mag-prayer. Dahil po gusto ng Diyos na sa praise and worship prayer pa lang natin, sa ating pagpupuri ng Diyos, sa Diyos, sa ating buhay na Diyos ay ma-meet na natin siya. Dahil madali na lang po yung mensahe ng Diyos na pagdadalhin ng ating mahal na pastor kung sa praise and worship pa lang naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Okay. Wag nating hayaan na alis tayo sa lugar na ito, lalabas tayo sa building na ito na hindi natin maranasan ng Diyos. Kaya nga minsan sa praise and worship, minsan maiyak ka na lang. Dahil doon po nagpo-flowing yung banal na espiritu. Gusto ng banal na espiritu na mangusap sa atin, sa bawat isa sa atin, sa hapong ito. Kaya po, after ng prayer ko po ay mag-umpisa na po ang praise and worship. Kailangan po lang natin focus. Kailangan lang po na alisin muna natin sa isip natin ang mga bagay sa ating paligid dahil gusto ng Diyos na ma-bless tayo sa hapong ito. Amen? So tayo po ay manalangin. Praise God. Aming Diyos, napakabuti mo sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, Ama, sa pag-ingat mo sa bawat isa sa amin, sa proteksyon mo, Panginoon, na kung saan iningatan mo kami na makarating sa lugar na ito. Lord, amin pong tinatalian ang gawa ng kaaway sa labas at loob sa building na ito, Panginoong Diyos, na hindi maka-interrupt sa mga oras na ito, Panginoon. Amo pong kiniklaim, Panginoon, amin pong kiniklaim, Panginoon, sa authority na binigay mo sa amin. In the mighty name of Jesus, na magiging focus kami sa aming mga gawain sa iyo. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pag-isip na hindi nakakabigay, Lord, ng hindi nakakaganda sa aming pananiwala sa iyo. Alisin mo sa aming pag-isip, Panginoon, na ang kunting panahon na ito, maliit na oras na binigyan niyo sa amin, ay maranasan namin kayo, maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan sa hapong ito, Panginoon Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang lahat na nandito ngayon.
I-bless mo ang lahat na may mga part sa gawaing ito, Panginoong Diyos. Maging ang mga team leader, Panginoon, sa praise and worship, maging ang mga instrumento na gagamitin, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo. I-bless mo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa hapong ito sa aming mga buhay. Gusto namin, Panginoon, na lalabas sa building na ito na puno ng pagpapala. Maranasan ka namin, Panginoong Diyos. Dahil alam namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng lahat, maging ang buhay na walang hanggan. At alam namin, Panginoon, na ang aming buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya po kami gustong magpuri sa iyo, gustong umawit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na siya ang gumagawa sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Tinatawagan ko po ang praise and worship team. Good evening po sa ating lahat. Kamusta po tayo ngayong Sunday? Blessed po ba tayo? Amen. Handa na po ba tayong kumanta ng mga songs of praise and worship tonight? Sabay-sabay po tayong kumanta para sa ating Panginoon. Let's sing, let go. Close my eyes and colors fly. Close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Whoa. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. At Oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Sabay-sabay po tayong kumanta, church. La 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 la. When I let go, the higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. Don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. So I let go. So I let go, and I let love show me life like it's supposed to be. At Oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, so I let go, so I let go, and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life.
life. Yes, Lord. Lift up this time to you, Father. Let's continue to sing our songs of praise and worship tonight. Yes, Lord. Tonight, Lord, we sing these songs of praise and worship, Father. Bawat salita po na lumalabas po sa aming bibig ay para sa inyo, Lord. Church, let's all sing together. Let's bear our all in front of the Lord tonight. If there's anything bothering us, let Him just lift it off of our shoulders and give us peace. Church, let's all sing Dakilang Katapatan. Yes, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Sabay-sabay tayong umawi. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabay-sabay tayong kumanda, church. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, sabay-sabay tayong umawit. Kaya, O Diyos, kita'y lagi pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, dakilang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan
sing, dakila ka, dakila ka. Oh, Diyos. Yes, Lord, dakila ka, Lord. Maraming salamat po for this time of praise and worship that you've given us, Lord. For giving us this privilege as a congregation to sing these songs of praise and worship to you, Lord. As we continue to sing, Lord, ang aming last song, patuloy po naming ni-raise ang mga voices namin for you, Father. These songs are all for you, Lord, to praise you. We sing these from the bottom of our hearts. Wala nang hahanapin pa, Lord. Wala nang hahanapin pa but you, Father. Church, let's all sing kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. Kantahin po natin ulit yun, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kami sa piling mo. Churches all sing, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Let's all sing kapayapaan. Kapayapaan magmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan makamit sa piling mo. Church, let's sing kapayapaan. Kapayapaan magmumula sa'yo. Kaligayahan, kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa'yo. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Kayang naisin, kayang naisin ang puso ko, kaya ang naisin, kaya
all these songs of praise and worship we lift up to you tonight, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all sit down. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo at isipin po natin na ang ating Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Heavenly Father, Lord God, purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Ikaw ay luwalhatiin, Panginoon. Nawa, ikaw ay nalugod sa aming mga kinantang awitin. Ang sabi nga ni Mika, bawat lirik, Panginoon, ng mga kanta na aming kinanta ay pinili, Lord, para sabihin kung ano yung nilalaman ng aming puso para sa pagsamba sa iyo, God. Heavenly Father, I pray that your Holy Spirit will be upon us tonight. As we gaze upon your goodness, Lord God, as we gaze upon your miracles, I pray, Father God, that you will prompt every heart tonight, that your presence is in us, oh God, in every person present tonight. Father in heaven, in the name of your Son, Jesus, I speak healing to those who are sick. I speak blessings to those who need blessings, Lord. I speak protection to those who need protection. I speak breakthrough to those who need breakthrough. I speak strength, Lord God, to those who are weak. And I pray, Father God, that you will truly release all these things, Lord, that everyone needs, oh God. Sa panahon ngayon, Panginoon, marami ang nangangailangan ng iyong kalinga, oh God. Especially yung healing grace mo. Marami ang may karamdaman. I pray, Father God, na i-touch mo ang bawat may sakit ngayong araw na ito. At sila ay yung pagilingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, Lord God. Dahil tanging sa pangalan lang ng Panginoong Jesus, kami makakalapit sa iyo. At tanging sa pangalan lang ng Panginoong Jesus, pakikinggan mo kami. Nananalig kami na sa tanging pangalan lang niya, lahat ng naririto ay makakaranas, Panginoon, ng iyong miracle. Makakaranas ng mga bagay na hinahanap nila, na hindi nila matagpuan sa mundong ito. Father God, narito kami upang ikaw ay i-worship, upang ikaw ay pasalamatan, luwalhatiin mga bagay na nakakaligtaan namin kapag kami ay nasa trabaho, kapag kami ay busy sa kung ano-anong ginagawa namin sa araw-araw. I praise your name, Jesus, because you said na darating ang panahon na hindi lang sa Jerusalem sasambahin ang iyong pangalan. Magdarasal ang mga tao. And indeed, Lord, nangyayari ito maging dito sa New Zealand na mas nakakarami ang unbelieving people. Wino-worship ka namin sa lugar ng mga unbelieving people. And we praise you because we are blessed. We are blessed with your presence. And that's the most important. We thank you, God, because you are in our midst tonight. And miracles will happen tonight. We gaze upon it, oh God, as you release your miracles. And Lord God, I pray that this service will really touch the heart of
everyone present here tonight. And all those people, Lord, na nasa FB or any multimedia means, Panginoon, yung mga naka-live stream, Panginoon, ngayon at nasa-Zoom na nakikinig. I believe walang boundaries, Lord, yung miracle mo. Walang medium na pwedeng maghinder para maka-penetrate, Lord God, yung miracle mo sa mga nakikinig at nanonood. Hindi lang kami dito na present dito ang ibibless mo, pati rin po, Panginoon, ang nasa kanilang mga lugar kung saan sila naroon ngayon. I pray, Father God, na ang aming pastor ay yung ibibless. Yung si Pastor Jojo na nasa Australia at ang kanyang pamilya, I pray for blessings upon blessings to them, O God. And also, Lord God, I pray that the message that will be given by our Pastor Alex Hernandez, Lord God, will touch the heart of everyone who will listen, O God, tonight. Father, we thank you for everything. We praise and bless you, Panginoon. We worship you. We give you praise. Let your name be magnified tonight. Let your name be glorified tonight. I pray, Father in heaven, that you will touch the heart of everyone listening and present here tonight. We praise you, Lord. In the mighty name of Jesus, O God, we pray. Amen. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po manatili sa panalangin para sa ating tithes and offering. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito dahil dinala mo kami ng ligtas dito sa lugar na to upang magpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa aming buhay na patuloy mong iniingatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa proteksyon, sa pag-iingat sa lahat ng oras, Panginoon. Panginoon, narito po ang aming handog sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na ito'y magamit sa iyong kalawalatian, Panginoon. At i-bless mo po lahat ng nagbigay nito, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, ng liglig, siksik at umapaw, Panginoon. Muli, maraming salamat, Lord, sa aming masaganang buhay. In Jesus' name, we pray. Amen. The reading for today is Mark chapter 4, verse 35 to 41. Wind and wave obey Jesus. On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be that even the wind and the sea obey him?" Hello, good afternoon to everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sige po, by the way, we have a visitor for this afternoon, and one of our visitor for this afternoon is Brother Choi. Choi, just raise your hand, please. All right. Sige po. Praise God. Meron pa po ba tayong ibang bisita na nandito po? First timer po.
Mama ni Brother Dennis kanina. Okay. Winelcome po siya kanina ni Brother Jared. Alright. Sa mga bisita po namin ngayon pong hapon pong ito, welcome po. And I hope na hindi po ito yung huli at una at huli po nating pagkikita, kundi ito po yung simula. Okay. So, ngayon pong hapon pong ito, pwede bang tumayo po tayong lahat at magkamayan po tayo? Batiin po natin ang bawat isa. Medyo parang tahimik po tayo no? Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, you are blessed. Sige po, you are blessed. Please turn to your left and to your right and say, you are blessed. Come on. Praise God. Praise God, praise God. Yan. Lagi po tayong may ngiti. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Okay. Praise God. Praise God. Sige po. As we come into the presence of God, let's pray before we start. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito ay amin pong wini-welcome, Lord God, yung manifestation, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan ngayon pong hapon pong ito. Dalangin po namin na pangunahan mo po kami. Dalangin po namin na iyong salita, Panginoon, ay mangusap sa aming pong mga puso at sa aming pong mga isipan. Because we believe with all my heart, Panginoon, that we are a good ground, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ang iyong salita ay mailalagay sa aming pong mga puso at sa aming pong mga isipan. At ito'y lalakaran po namin sa araw-araw po ng aming pong mga buhay. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Okay, before we proceed sa scripture po na binasa po natin from Mark chapter 4, I want to emphasize some highlights po, okay, of Mark chapter 4. Dito po tayo, ito lang po ang ating pong pag-uusapan ngayong pong hapon pong ito, ngayong pong gabi pong ito. And according to Mark chapter 4, that we can understand yung pong pag-uusapan po natin ngayong pong hapon pong ito. Sige po. Let's read the Word of God in Mark chapter 4, verses 2 to 8. Let's read the Word of God. Sige po. Then he taught them many things by parables. Sabi nga po natin, parables. Okay. And said to them, verse 2, yan. In his teaching, listen. Okay, sabi ng Word of God, listen. Behold, a sower went out to sow, and it happened, as he sowed, that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Okay? So, verse 8. Let's read the Word of God. Verse 8. Sabay-sabay po tayong lahat. But other seed fell on good ground, and yielded a crop that sprung up, increased and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. And he said to them, he who has ears to hear, let him hear. Praise God. As we listen to the Word of God, pakinggan niyo po ito ha. Dito pa lang, simple pa lang ang sinasabi po sa atin po dito. Ang sabi pa lang po dito, he who has ears to hear, let him hear. Makinig po tayo. At sinabi din po dito, listen, behold. Ibig sabihin, ngayon pong hapon pong ito, kung ikaw ay nandyan at ikaw ay nakaupo ngayon, nakatingin po dito sa akin, I hope na makapakinig po tayo ng salita po ng Diyos sa hapon pong ito. Okay? So dito makikita po natin, we see that Jesus is teaching about the 4 different kinds of ground or soil. Ako, naniniwala po ako na minsan sa buhay natin, nadaanan na po natin po ito. At alam niyo na po ito. Pero tingnan po natin yung kahalagahan po ng salita ng Diyos sa hapon pong ito. Because Jesus talks about seed and He talks about ground. Okay? Ang pinag-uusapan po natin ay patungkol po sa binhi, seed. And ground means lupa or soil. Okay? Yun daw pong seed, ito po ay nagre-represent daw po ito ng salita ng Diyos. Okay? At yung ground daw po ay yung puso natin na kung saan ay handang tumugon o handang angkinin at tanggapin ang salita ng Diyos. Verses 9 to 11. Ano pong sabi po dito? Sabi po ng verse 9 to 11, and he said to them, he who has ears, let him hear. Verse 10,
But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. And he said to them, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. But to those who are outside, all things come in parables. Okay? Sabi po dito, hindi po basta binibigay po ni Jesus yung kahulugan ng parable o ng talinghaga. Pero ang sabi ni Jesus sa mga disciples, dahil nagtanong po sila, sa inyo ay ibinibigay o ibibigay yung kahulugan ng talinghaga ng kwento. Pero sa iba, ay parang talinghaga na lang daw po ito. Okay? So when Jesus talks about seed, He is talking about the Word of God. Say it once again, the Word of God. Okay, ibig sabihin, the Word of God is a seed. Okay? Yun po yun, yung binhi. Then He talks about 4 different kinds of ground that the seed will enter. Okay? Nagbigay po ang ating pong Panginoon ng talinghaga o ng kwento na kung saan patungkol daw po ito sa seed. Na kung saan ito daw pong seed na ito ay pumapasok daw po ito o na itatanim daw po ito sa mga iba't ibang klaseng ground or ng soil. Okay? And according to the Word of God, we are the ground. Okay? Tayo po yung ground, yung mga puso po natin, yan po yung ground o soil na kung saan ay tumatanggap po ng salita ng Diyos, ng seed. Okay, there are 4 different kinds of ground. Ano po ito? Isa-isahin natin. Okay? Number 1, yung po tinatawag na wayside or shallow ground. Yan po yung sa tabing daan. Okay? Diyan daw po bumagsak yung iwinasik o hiniasik po ng sower. And number 2, stony or rocky ground. Ibig sabihin yan po ay batuhan, mabato. And thirdly, thorny ground, matinik na madamo. And 4, good ground. Ibig sabihin ito daw po yung magandang lupa o mabuting lupa. Okay? Matabang lupa. Isa-isahin po natin yung wayside or shallow ground. Ito daw pong binhing na laglag sa daan. Ito daw po yung mga tao na nakikinig po ng salita ng Diyos, pero nung marinig daw po nila ang salita ng Diyos, dumating daw po si Satanas at inalis ang salitang inihasik sa kanila. Ibig sabihin, narinig lang ang salita ng Diyos, pero hindi pinaniwalaan. Okay? And number 2, yung stony or rocky ground o yung mabato. Ito daw po yung seed o binhing na laglag sa batuhan. Tinanggap ang salita ng Diyos ng may kagalakan, subalit hindi daw po nanatili sa kanilang salita ng Diyos, sapagkat pagdating daw po ng matinding kapigatian at matinding pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos, sabing ganun, agad daw po silang sumusuko or immediately they stumble. Okay? So naniwala, pero panandalian lang. Okay? So third, yung pong thorny ground, yung matinik na madamo. Ito daw po yung binhi o seed na nalaglag po sa matinik na halaman. Sila daw po yung mga taong nakikinig daw po ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay, pagkasilaw sa salapi o pagkahumalig sa iba't ibang bagay, ang salita daw po ng Diyos ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ibig sabihin, naniwala, panandalian lang na yung salita ng Diyos sa kanilang puso, then later on, ang nangyari, hindi daw po nakapamunga. And lastly, yun daw po tinatawag na good ground o matabang lupa. Binihing na laglag sa matabang lupa, sila yung mga taong nakikinig daw po at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana. Ilan daw po yung Ilan daw po yung namumunga sa kanila? Sabing gano'n, meron daw pong tiga-6 na po or tigta-30, 30-fold. May tiga-6 na po or 60 and may tigi-100, 100 folds. Alam niyo, binabasa ko po ito, bakit gano'n? Good ground na nga eh. Matabang lupa na nga eh. Pero bakit hindi pa sabay-sabay yung paglago? Bakit may 30? Bakit may 60 and 100 folds? Di ba? Maybe some of us here ay tinatawag tayong mga mananampalataya, pero naniniwala po ako na iba-iba pa rin po pagkaintindi po natin sa salita ng Diyos. Hindi ba? Kaya meron pong tig-30, meron pong 30-fold, 60, and 100 folds. But praise God, kahit na 30 lang yan, ang importante, nakakapasok na maayos at magandang salita ng Diyos sa puso natin. Amen po ba?
Yun ang mahalaga po doon, sa totoo lang. Pero bago po ipaliwanag ni Jesus ang talinghaga o yung parable po na ito, sabi po niya sa verse 13, ano pong sabi verse 13? And he said to them, do you not understand the parable, this parable? How then will you understand all the parable? In Tagalog translation, hindi pa ba ninyo naiuunawaan ang talinghagang ito? Paano nyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ibig sabihin, ang sinasabi po ng Panginoon po dito, importante na bilang mga mananampalataya, dapat na una mong naiintindihan palagi at nabibigyan ng halaga sa buhay mo ang salita ng Diyos. Yun po yun. Kaya kung sinasabi natin tayo po yung mga mananampalataya, dapat importante, dapat mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Amen. But the question is, what is good ground? Ano po ba ang ibig sabihin ng good ground? Okay? A good ground is when you accept and believe in the Word of God. Ibig sabihin na andyan ka, nakikinig ng salita ng Diyos, kapag ito'y inaccept mo, tinanggap mo sa puso mo, at pinaniwalaan mo sa puso mo, ibig sabihin, good ground ka. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Ang Word of God po niyan. Kapag tinanggap at pinaniwalaan mong salita ng Diyos, that is good ground. Pero bakit po madalas na gumagamit po ng talinghaga o ng parable po si Jesus every time na nakikipag-usap po siya sa mga tao? Bakit hindi na lang straight to the point? Ha? Bakit hindi na lang, parang hindi na lang diretso na lang? Wala na pa kung saan-saan pa. Bakit dinadaan pa ni Jesus sa mga parables o mga pakwento o patalinghaga yung kanyang preaching? Di ba? Naitanong nyo rin ba sa sarili nyo yan? Ako po, naitanong ko po sa sarili ko yan. Bakit ganun? Ba't hindi na lang straight to the point? Bakit ginagamitan pa niya ng parable? Ang tanong, what is parable? Okay? Ang parable po kasi mga kapatid, parable is a story with deeper meaning. Pero para pas malaliman pa po natin, si Jesus po used parables to teach moral lessons to those who paid attention and hide the truth from his enemy. Ganun pala yon. Ibig sabihin, kaya po pala, patalinghaga palagi, sometimes no, kaya pala maraming mga tao na kung saan ang daming mga tawag dito, pag nagbabasa sila ng Bible, may kanya-kanya silang interpretation. Di po ba? Pero sa totoo lang, kaya pala ginagamit po ng Panginoon ang parables o talinghaga nung una pong panahon, ito daw po ay para ibigay daw po ay yung pong moral lesson po ng, tawag dito, ng mensahe. At itinatago niya daw po ito, yung katotohanan ito, from his enemy, kay Satanas. Yan po yun. Okay? Pero ito po, pakinggan niyo po ito. Ito pong kahulugan po ng parable ay ibinibigay lang daw po ang totoong kahulugan nito doon sa mga taong marunong makinig at tumanggap ng salita ng Diyos. Ang tanong, handa po ba kayong makinig at tanggapin ang salita ng Diyos ngayong hapon pong ito? Praise God! Okay? And the Lord also said the importance of the kingdom of God. Let's say kingdom of God. Mahalaga po ang ginagampanan po ng kingdom o kaharian po ng Diyos. Mark chapter 4, verse 26 to 27. Sabi po dito, and he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, and should sleep by night, and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. Ipinapakita daw po, ng salita po daw ng Diyos, na hindi, yung daw pong sower, yung daw pong nag-ahasik po ng seed, ay hindi daw po siya dapat mag-alala. Okay? Why? Hindi dapat siya nag-aalala kung yung daw pong inihasik niyang seed ay tutubo o lalago. Ibig sabihin, kusa daw po itong tutubo at lalago nang hindi daw po ito pinipilit. Pasensya na po dun sa word na gagamitin ko, ha. Sometimes, di po ba, kapag tayo po ay pumupunta po ng toilet, hindi po ba kapag grabe yung nakain po natin, ang ginagawa po natin, pinipilit po nating ilabas. Tama po ba? Sorry po dun sa term na gagamitin ko, di ba TB ang tawag po doon? Di ba? Kasi hindi kaya eh. Hindi daw po ganun ang salita ng Diyos. And even yung paglago po natin sa Panginoon, hindi daw po pilitan. Okay? Kaya daw po yung nag-ahasik o yung sower, ang ginagawa niya lang ay, hinahagis niya lang daw po yan, at hindi niya na iniintindi pa o hindi niya na iniisip pa
kung ito ay lalago o tutubo. Kasi kusa daw po itong tutubo. Depende daw po kasi ito sa atin na pinaglalagyan ng salita po ng Diyos. Okay? So tingnan po natin. Makikita po natin dito, bakit po sinabi po ito? Okay? Na hindi po pinipilit. Because the work of the sower is just to scatter the seed. Katulad po namin mga pastor, like a sower. Ang ginagawa lang po namin, every time na meron po tayong gawain, anong ginagawa po namin? Ay inahagis lang po namin ang salita po ng Diyos. Okay, di ba? Hindi po trabaho po ng sower na bantayan po ang lupa pinagbagsakan ng binhi araw at gabi. Okay? Ibig sabihin, sa tuwing nakakarinig po tayo ng salita po ng Diyos, or every time you hear the word of God na pinipreach o ibinabahagi po, it depends on you. Okay? How you accept or believe the word of God in your life. Depende po yan eh. Ibig sabihin, mga kapatid, kung titingnan mo yung kaliwat kanan mo, ibig sabihin, may kanya-kanya po tayong pakikinig at pagtanggap. Ibig sabihin, kanya-kanya po tayo ng pagtanggap. Kung naandito ka, at pumapasok lang sa isang tenga mo, ang salita ng Diyos at lalabas sa kabilang tenga, it's up to you. Okay? Yun po yun. Kung paano mo tinatanggap at pinaniniwalaan ang salita ng Diyos sa buhay mo, yun ang magiging bunga at resulta nito sa buhay mo. Hello? Yun po yun. Kaya hindi nga po natin pinag-uusapan dito ang religion eh. Kasi ang religion, ayaw ni Lord yan. Gusto niya isang tabi po yan. Ang gusto niya po, ang maging focus lang po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Yun po yun. Meaning, mga kapatid, listen to this ha. Meaning, what you believe in the Word of God, you will receive. Again, what you believe in the Word of God, you will receive. Totoo po yun. Yun na matatanggap mo. As your pastor, my job is to preach the Word of God. Okay? And that's my calling. And as a sower, that's my task. Ang ibahagi, i-preach ang salita po ng Diyos. And again, Jesus said in Mark chapter 4 verse 35, eto na, nag-release ng word si Lord. Okay? He releases some seed to the disciples after teaching. Ito po yung Bible reading natin kanina. Binasa ni Kuya Angelo. Okay? Itong Mark chapter 4 verse 35. Dito makikita po natin, when Jesus talk about seed, He is talking about the Word of God. Ibig sabihin, every time na nagsasalita po si Jesus, nagbibitaw po siya ng salita ng Diyos, ibig sabihin, depende po ito sa kausap niya kung paano niya po ito tinatanggap o ina-accept sa sarili po niya. Okay? And when the Word of God is seed, and we are the soil or the ground, depende po yan mga kapatid, depende po sa iyo yan kung anong klaseng lupa ka natatanggap po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. And I hope na tayo po ay good ground. Let's say, I am a good ground. Yung pong, pwede ba natin sabihin na naniniwala kayong good ground talaga kayo? Let's say it once again, I am a good ground. Praise God. At naniniwala po ako na ikaw ay pinaghaharian po ng kaharian po ng Diyos at ng Kanya pong salita. Ibig sabihin, matabang lupa ka. Ikaw na naandi dito ngayon na good soil or good ground. Okay? Let's read once again. Mark chapter 4 verse 35 to 37. Sabi po dito, on the same day. Okay? Sabi po dito, on the same day, when evening had come, He said to them, let us cross over to the other side. But, okay, now, when they had left the multitude, they took Him along in the boat as He was, and other little boats were also with Him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. Jesus, dito po makita, Jesus basically said to the disciples, ano po yung sinabi po ni Jesus sa mga disciples? Sa verse 35, yung diniin po niyang maigi po doon. Ano sabi po niya? Let us cross over to the other side. Let us imagine, yung po ay binhi na inilagay po sa puso ng Panginoon, sa puso po ng mga disciples. Hindi po ba? So dito sabi po, sa Mark chapter 4 verse 35, on the same day,
In Tagalog, ano sabi? Sa parehong araw. Okay? Ibig sabihin, everything na nangyari po sa araw po na yon, dito po sa Mark chapter 4, ay may iba-ibang story po yan. May mahalaga pong bagay na nais pong iparating po sa atin ngayon pong gabi pong ito. And I believe with all my heart, sa bawat story po na binabanggit po ng Panginoon about seed, He mentioned the kingdom. Okay? Yung kaharian. Sapagkat ipinapakita po ng Panginoon na ang pagdating daw po ng kaharian po ng Diyos o ng kingdom of God sa atin does not come by our works or by our action. Bakit hindi po sa action natin o sa works natin? Kasi ang gusto ni Lord, siya ang gagawa. Siya ang kikilos. Anong part natin? Maniwala. Kasi pag naniwala ka, doon mo rin maririnig ang Panginoon kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi kayong parang, ang gagawin mo, kikilos ka according sa gusto mo. At sasabihin mo, para naman sa Panginoon itong gagawin ko eh. Okay din po yan, wala pong problema dyan. Kung yung gagawin mo ay para sa Panginoon, pero mas maganda po, na yung gagawin mo para sa Panginoon, ay yun ang gustong gawin ng Diyos para sa'yo. O para sa Kanya. Hindi po ba? So hindi tayo nanguhula. Okay? Tingnan po natin maigi. Because the kingdom of God is like a seed. Yun po yun. Yung kingdom of God daw po ay inihalin tulad din daw po sa seed. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mag-alala kung ito ba ay tutubo o hindi. O lalago ba ito o hindi. Sapagkat ang bahagi po natin bilang mga mananampalataya na kung saan ay nakikinig ng salita po ng Diyos ay pakinggan at paniwalaan ang salita ng ating pong Panginoon. Yun po yan. Because the kingdom of God is a stress-free ministry. Mga kapatid, ayaw po ni Lord na kung tayo po ay nasa ministry, ay sobrang sakripisyo ginagawa po natin. Gusto niya nag-i-enjoy tayo. Yun po ang gusto niya. The kingdom of God and the Christian life should be a stress-free ministry. Marami po mga Kristiyano po, especially sa panahon po natin ngayon, para po sa kanila, ang kaharian daw po ng Panginoon dapat punong-puno ng pagsasakripisyo para lumago. Yun po ang kanilang pananaw, okay? Punong-puno ng paghihirap at punong-puno ng pagpapagal. Subalit kung iintindihin po nating maigi mula sa ating binasa that the kingdom of God is a stress-free ministry, mga kapatid. Kaya maraming mga Kristiyano, pag nasa ministry sila, di ba tuwan-tuwa sila, masaya sila? Why? Kasi ang Diyos ang nagpapalago sa puso nila. Dahil andun sila na tinatanggap nila kung ano yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa buhay nila. Di ba? Mahalagang na-enjoy po natin ang paglilingkod sa gawain po ng Diyos. Hindi po ito dapat nagiging mabigat para po sa atin pong lahat. Di ba? Kahit na simpleng ginagawa lang natin, importante na masaya po tayo. Okay? Happy tayo, enjoy tayo. Kaya ang part namin po mga pastor bilang sower o maghahasik po ng salita ng Diyos ay ihagis ang binhi, ang seed. At hindi problemahin kung lalago ba kayo o hindi. Okay? Yun po yun. Sabi ng verse 27, magpapatuloy siya sa pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi nalalaman kung paano. Sapagkat ang bahagi po ng Diyos ay palaguin po ang pinagbagsakan ng binhi. Kaya lang ang tanong, willing ka ba na magpalago sa Diyos? Okay? Ang bahagi po ng Diyos, palaguin po ang kanyang iglesia, ang kanyang kaharian po sa ating po mga puso. Subalit, kailangan mo munang maniwala bago po ito lumago sa ating po mga puso. Yan po yun. Mark chapter 4, verse 38, ano po sabi po ng Word of God? But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Kasi po, ano po sila eh. Tawag dito, naka-encounter po sila ng bagyo sa dagat po, okay? Sabi niyo, habang sila po ay binabagyo, hinahampas ng malalaking alon ang kanilang bangka. Anong ginagawa daw po ng Panginoon? Ha? Doon po sa binasa natin, natutulog. Biruin po ninyo, hinahampas sila ng alon, napupuno ng tubig ang bangka po nila, tas bagyo pa. Ang Panginoon, grabe, nakaunan pa. Di ba? Natutulog ang Panginoon, ginising siya ng mga disciples. Anong sabi ng mga disciples?
Sabi nga, teacher, do you not care that we are perishing? Or sabi niya, guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Listen, pakinggan niyo po ito. Ito po yung accusation po ng mga disciples kay Jesus na hindi po natin dapat paniwalaan. Why? Yung pagkakasabi po ng mga disciples na, do you not care that we are perishing? Or baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Mga kapatid, lagi po nating ilagay po sa ating po mga puso at isipan na walang sino man ang maaaring mag-alala sa iyo ng higit sa pag-aalalang maaaring ibigay ng Panginoon para sa iyo. No one, kapatid. Wala pong iba na pwede pong mag-alala po sa atin ng higit sa pag-aalala ng ating Panginoon. Nobody will care for you like Jesus, mga kapatid. Hello? Because most people in our lives, mga kapatid, nagmamahal lang sila kung ano ang magandang nakikita nila sa atin. Agree or disagree? Maaari hindi lahat, but most of them. Marami sa kanila, mamahalin ka lang kapag nagawa mo sila ng mabuti o maganda. Di ba? Ang tawag po doon ay, that's conditional love. Di ba? Yun po ang tawag po doon. Pero sa Panginoon, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. May gawin ka man sa Panginoon o wala, hindi nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yes, may gawin ka man o wala, para sa Diyos. Para sa Panginoon, mahal ka niya. Pumapalpak ka, mahal ka niya. May ginagawa ka maganda, mahal ka niya. Pero pag pumapalpak tayo, bibigyan ka niya ng magandang daan para umayos ang buhay mo. Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon. Ang tawag po doon, that's unconditional love. Sabi nga natin, unconditional love. Wala po siyang hinihinging kapalit. Ganun po ang Panginoon. Naniniwala ako na kapag natutunan po natin ang totoong kapahingahan sa piling ng ating Panginoon, malalampasan po natin ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay po natin. Totoo po yan. Kaya magtataka po ang ibang tao sa atin. Maaaring sasabihin nila, di ba, sa kabila ng unos at bagyo sa buhay mo, sasabihin nila, bakit ganon? Bagyong-bagyo na ang buhay mo. Di ba, punong-puno na ng pagsubok ang buhay mo. Pero bakit ganon? Parang nag-i-enjoy ka pa rin sa buhay. Bakit parang nakukuha mo pa magpahinga? Ang sekreto, alam niyo kung ano? Si Jesus. Yun po yun eh. Katulad ng ating Panginoon na sa kabila po ng bagyo, nakuha pa niya magpahinga. Di ba? I don't believe, mga kapatid, na kaya tumayo ang ating Panginoon sa bangka, sa kanyang pagkakahiga, sa dahilang nakataya yung kanyang reputation dito. Hindi. Anong sabi niya sa verse 39? Sabi ng verse 39, then he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. Phil and said family, people of God, pakinggan niyo po ito. According to the word of God, isa lang po ang natitiyak ko po sa inyo at yun ang nais ko pong sabihin. Na ano? God does not bring the storm. Hello? Ang Diyos po ay hindi po nagdadala ng bagyong nangyayari po sa buhay natin. Why? Balik tayo sa salita po ng Diyos. Okay? Because He is the master of the wind and the storm. Ano yung sasabihin ng Panginoon sa iyo, anak? Padadalang kita ng bagyo, ha? Kasi ako ang kasi ako naman ang master ng storm eh. Huwag ka mag-alala, tatanggalin ko rin naman ito sa iyo eh. Ganun po ba ang Panginoon? Hindi po siya ganun. Hindi kanya padadala ng bagyo o matinding pagsubok para matuto ka. Sabi ng iba, kaya nangyayari ang mabibigat na pagsubok dahil may gustong ituro ang Diyos sa atin. Siguro madalas niyo na po naririnig po sa akin po ito. I believe with all my heart, kung gusto po tayong turuan ng ating pong Panginoon, ito po ay sa pamamagitan po ng kanya pong salita. Kaya nga nandito ka eh, nakakarinig ng Word of God. Kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, kapatid, ibig sabihin, kailangan mong salita ng Diyos. Many Christians nagsasabing may kinalaman ang Diyos sa mga pagsubok at mga pangit na nangyayari sa kanila pong buhay. James chapter 1 verse 16 to 17. Sabi ng Word of God, do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Ang lahat daw po ng mabuti at ganap ay kaloob, buhat sa Diyos mula sa Ama, na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan.
Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Alam niyo po, na kung pag-aaralan po natin maigi, ang tatlong salita, pakinggan niyo po ito ha, ito pong tatlong salitang ito, yung word na temptation, trials, and testing. Sabi nga po natin, temptation, trials, testing. Pakinggan niyo pong maigi po ito, kasi may aral po tayo makukuha po dito. Ito pong tatlong salitang ito, they are the same word in Greek word. Okay? Nang ibig sabihin po ay peiramos sa Greek word. Pero ibig sabihin, same word lang yan. Same meaning po ang tatlo pong yan. Kaya pag nabasa po natin sa Word of God, ibig sabihin, same meaning lang yan. James chapter 1 verse 13. Ano pong sabi po dito? Chapter 1 verse 13. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. In Tagalog translation, sabi, huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso o sinusubok siya ng Diyos. Sabi po yan ng Word of God. Mga kapatid, kung tuturuan po tayo ng Diyos, He uses His Word. Gagamitin po niya ang salita po niya para matuto po tayo. Hello, andiyan pa po ba kayo? His Word through the Holy Spirit. Understand that God is not the author of evil. Always remember that God is always good. Yan po yun. Psalm chapter 34 verse 38. Ano pong sabi ng Word of God? Sabay-sabay po tayong lahat. Pwede po pakibasa ng malakas. Basa. Oh, taste and see that the Lord is, blessed is the man who trusts in Him. Praise God. Tingnan mo, sabing gano'n ng Word of God, at lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Tandaan po natin, you will never taste and see the goodness of God in your life until you believe. Hindi mo mararanasan, hindi mo matitikman, kapatid. At malalasahan ang magagandang pagpapala ng Diyos sa buhay mo hanggat hindi ka naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat, para po sa atin pong lahat po ng mga bagay na nangyayari sa buhay po natin, may kinalaman po tayo dyan. Di ba? May kinalaman po tayo sa mga kinakain po natin, sa mga desisyon natin, sa lahat ng ginagawa po natin. Di ba? Our God is not so weak. Tingnan po rin nyo na bakit hindi weak si Lord. Ba't hindi weak ang ating pong Panginoon? Bakit pa niya ibibigay ang kanyang salita kung hindi siya magiging totoo sa kanyang mga pangako? Bakit pa niya sinabing siya ang kapayapaan kung guguluhin din lang niya ang buhay mo? Hello? Di ba? Bakit pa sasabihin po ng ating pong Panginoon na siya ang iyong provider kung gugutumin ka lang din naman niya? Bakit pa niya sasabihin sa iyo na siya ang iyong proteksyon kung hindi ka naman niya iingatan? Kaya nga ipinapanalangin nga natin yung na siya ang provider, siya ang protection, di ba? Eh di wag na natin ipanalangin po yun. Kasi ang pinaniniwalaan natin, God is our provider. God is our protection. Di ba? Siya po yun. God is our peace. So ibig sabihin, mapalad ka sapagkat ang mga pangakong ito na binanggit ko po ay para po ito sa mga anak ng Diyos. Ang tanong, anak ka ba ng Diyos? So, ibig sabihin, para sa iyo po ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 39, Then Jesus arose and rebuked the wind and said to the sea. Ano sabi po niya? Peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. So, nung bumabagyo daw po, ginising ang Panginoon. Tumayo ang Panginoon. Ang sabi po niya sa dagat, sa bagyo, sa malakas na hangin, sabi niya, peace be still. At pumayapa daw po ang dagat at ang bagyo. Listen, alam niyo ba ang ibig sabihin po ng salitang peace be still? Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng peace be still. Okay? Ang ibig sabihin po niyan sa lingwaheng parang kaya nating tanggapin sa isa't isa ay salitang shut up. Di ba? Parang sinabi ni Lord doon sa hangin na shut up. Manahimik ka. Di ba? Because the closest Greek translation that we have na sinabi po niya sa bagyo
At sa malakas na hangin ay, shut up. Stop talking. Grabe. Pag meron pala mga pagsubok o mabagyong dumadating sa buhay po natin, di ba? Pwede mong sabihin sa mga pagsubok na yan, ikaw nakawalan, walang-wala kami ngayon, pero I believe with all my heart, manahimik ka, ikaw na spirito ng kawalan, sapagkat dadalo yung pagpapala sa buhay namin. Di ba? Ikaw na may karamdaman, ikaw na espiritu ng karamdaman, shut up, tumahimik ka. Di ba? Sapagkat ang Diyos ang aking kagalingan. Di ba? Bakit niya pinatigil ang malakas na hangin at bagyo? Because the kingdom is the word of God na inilagay sa puso ng mga disciples. Ano yung seed na inilagay sa puso nila? Nagkalimutan na. Ano yung seed na inilagay ni Jesus sa mga disciples bago sila sumakay ng bangka? Good ground ba? Ay! Na dapat nakadepende sila doon sa sinabi ni Lord. Ano yun? Next slide, please. Ano sabi? Ang sabi ni Jesus sa mga disciples, let us cross over to the other side. Ibig sabihin, doon pa lang, para sinasabi ng Panginoon, pumayapa kayo. Because I told you, let us cross over to the other side. Ang tanong, makakarating ba sila? Why? Kasi sinabi ng Panginoon eh. That's the seed, that's the word of God. Sa sinabi niyo ng Panginoon sa mga disciples, ano lang ang kailangan nilang gawin, kapatid? Maniwala. Trust. Maniwala. Kaya lang, may malakas na puwersa eh. May malakas na bagyo na nagdadala sa kanila ng takot. Nagdadala sa kanilang kaisipan ng mga negatibong bagay. Ano yung mga negatibong bagay? Hala. Parang gano'n, di ba? Hala. Huwag niyo na pong gamitin tong mic na to, ha? Ilayo natin. Parang, di ba? Parang mga ganong nasa kalagitnaan, na parang natatakot sila eh. Parang sinasabi ng bagyo na, hala, mamamatay na kayo. Lulubog ang bangka ninyo. Wala na mangyayari sa inyo. Hindi na kayo makikita ng pamilya ninyo. Sino ba namang hindi matatakot doon? Di ba? So, yun po yun. At sa pagkakataong yun, ginising po nilang Panginoon. Sapagkat hindi na nila maisip na makakatawid pa sila sa kabila. Di ba? Dahil sa pagkakataong iyon, napakalakas po ng dunadalang takot po ng malakas na hangin at bagyo sa kanila ng mga oras po na iyon. Alam niyo po ba? Ang ikinababagsak po ng maraming mga Kristiyano ay yung hindi po nila napangahawakan po ang salita ng Diyos sa kanila pong buhay. Hello? Dahil mas pinaniniwalaan po natin yung mga bagay na nakikita po natin. Dahil mas pinaniniwalaan po natin yung mga bagay na nararanasan po natin kesa po sa sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Mas pinaniniwalaan po natin yung mga salitang, pastor, dapat maging practical naman po tayo. Pastor, siyempre dapat kumilos din naman po tayo. Mga kapatid, huwag po nating ikahon o i-box ang Diyos sa kaya po niyang gawin sa buhay po natin. Kasi may pangako eh. At yung pangako po na yung pag pinanghawakan mo, dapat hindi na po yan pangako. Dapat nagiging totoo. Taste and see that the Lord is good. Yun ang sabi ng Word of God. Kaya ngayon naniniwala ako na inilalagay po ng Diyos sa ating po mga puso ang Kanya pong salita. Na ang kailangan lang po natin ngayon ay paniwalaan at lakaran po ito sa ating pong buhay. Lagi po natin tatandaan, walang anumang bagyo ng pagsubok ang maaaring magsalita sa iyo ng malakas at maglagay ng takot sa puso mo. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. Di ba? The Lord said, let us cross over to the other side. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Maniwala ka kapatid, sa hapon pong ito, sa gabing ito, makakaya mong tumawid sa anumang pagsubok ng iyong buhay sapagkat kasama mo ang Panginoon sa lahat ng dako at lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Praise God. I believe God is interested in restoring wholeness in your life. Kailangan mo lang ibigay sa Panginoon ang lahat ng bagay na pinagdadaanan po natin sa buhay. Are you ready?
Lalapit po tayo sa Panginoon ngayon. Pangahawakan po natin ang salita po niya. Sapagkat nais po ng Diyos na sa lahat po ng area ng buhay po natin, magkaroon ka ng kapayapaan. Na sa anumang area ng buhay mo na hindi maayos at naguguluhan ka, sabi ni Lord sa iyo ngayon, anak, peace, be still. Let us pray. Tayo pong lahat ay yumuko. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong salita. Have your way, Lord. Mangyari ang iyong kalooban sa amin po mga buhay. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng sitwasyong nangyayari sa buhay po namin, especially po ngayon, Panginoon. Have your way, Lord God. Have your way. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, I believe with all my heart that the Lord is here. Nais po niya na yung salitang ating narinig ngayong hapon pong ito ay lumago sa iyong puso. Nais niya na ang salitang ito ay magtagumpay sa buhay mo ngayong gabi pong ito. Maybe some of us here, may pinagdadaanan po tayo sa buhay. Maybe some of us here, ay hindi maayos ang relasyon ninyo bilang mag-asawa. Maybe some of us here, may pinagdadaanan ka financially. Kailangan ninyo bilang isang pamilya. Di ba? At maybe some of us here, may karamdaman po sa ating part ng family po natin. Lahat po ito, ilapit po natin sa Panginoon ngayon. Sabihin po natin, Panginoon, ibinibigay ko po sa iyo. Sabihin mo sa Panginoon, just say it, open your mouth. Sige po. You need a job, trabaho. Hallelujah. Sige po. Kaya ngayong hapon pong ito, ngayong gabi pong ito, kung may pangangailangan ka, I just want to pray for you. Ang gagawin mo lang habang nakayuko ang karamihan sa atin po ngayong hapon pong ito, nakayuko ang iba, nananalangin, ang gagawin mo lang, step of faith. Tayo ka lang and I will pray for you. May pinagdadaanan ka, tayo ka lang. Tumayo ka and I will pray for you. Anyone, any need na meron ka sa hapon pong ito, nais mong ipanalangin ka. Sige po. No one is looking. No one is looking. Salamat po. Meron pa po ba? Sige po. Anyone? Praise God. I believe with all my heart, anumang pangangailangan mo sa hapon pong ito, tutugunin ito ng Panginoon sa buhay mo. Because sabi ito ng salita ng Diyos. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Meron pa po ba? May karamdaman ka man? Praise God. Sige po. Praise God dahil ang kagalingan ng Panginoon ay mararanasan mo. Magulo ang isip mo. Pero sabi ng Panginoon, ako ang iyong kapayapaan. Sige po, anyone? Meron pa po ba? Gagawin mo lang, tatayo ka lang, and I will pray for you. Ang pagtayo mo ay pagsasabing, Panginoon, naniniwala ako hindi ko po ito kaya, pero kaya mo, Panginoon. Yun po yun. Step of faith. Sa pagtayo mo, naniniwala ka na may gagawing maganda ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Praise God. Praise God. Sige po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, I lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko po na nakikita mong nakatayo po ngayon, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay ngayon. Alam mo, Panginoon, ang sitwasyon po nila ngayon, Panginoon. I lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko pong ito, na kung saan ay nakakaranas po ng mga bagay na maaaring hindi man maganda, Panginoon, o mga medyo ilang bagay o sitwasyon sa buhay nila na nais nilang ilapit sa iyo, Panginoon. Bless them, Lord God. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord God, we render it powerless, Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against them, Lord, shall prosper. Instead, Lord, we speak blessings and favor, Panginoon. Bless them, Lord God. Pangunahan mo ang buhay ng mga kapatid ko pong ito. Sa mga
sa mga relasyon, Panginoon, na hindi maayos, Panginoon. Thank you, God. Ikaw ang nag-aayos ng relasyon sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat, O Diyos, Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, Panginoon. Nangangailangan po ng kanilang ng trabaho, Panginoon. Thank you, God. We receive that, Lord. Favorable work, Panginoon, para po sa kanila. Thank you, God. Lord, sa mga desisyong aming ginagawa sa buhay araw-araw, Lord, thank you, God, for your wisdom, Lord God. Bless them, Lord God. Thank you, God. Hallelujah. Siniselyuhan po namin ito ng iyong banal na dugo. We thank you, God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Salamat po sa mensahe ng Diyos na dinadala ng ating Pastor Alex. Sino pong na-bless, mga kapatid? Lahat po ba tayo dito na-bless? Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Di ba sabi ko sa inyo, madali na lang po pumasok sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Kung doon pa lang sa praise and worship ay naranasan na natin ang pag-ibig niya. Amen. Ngayon dumako tayo sa ating announcement. So ang ating pong order of worship next Sunday, yes po, ang ating pong guest speaker, Pastor Ferdy Magno. Yan po, from Australia po ito, kasama nila ni Pastor Jojo Asi doon. So ang ating pong presider, Sister Janet Asi. At ang ating pong pastoral prayer po ay Sister Vicky de la Cruz. Bible reader, Brother Israel de la Cruz. Offering prayer po, Brother Narding Busog. At ang ating praise and worship, Sister Lulit and Sila. Yan po ang ating order of worship by next Sunday po. So ang ating pong prayer meeting na pinunahan ng ating kapatid na Teresa Chong ay gaganapin po natin next nitong ano na po Friday, parating na Friday 16. So via Zoom 8 PM, sorry. So inanhayan po natin ang lahat na mag-attend po sa ating prayer meeting. Kung sino pong gustong may mga ipagpe-pray, sabihin niyo lang po. Meron tayong online group para doon po. So sa ating pong small group equipping, ngayong next Saturday na po yan. Sige po, Pastor, meron kang announcement para dito. Okay, gusto ko lang pong bigyan po ng diin po itong ating pong small group equipping. Ginagagawin lang po ito, meron pa po tayong 2 Saturday. So sa lahat po ng hindi pa po nakakadalo po, this coming Saturday and susunod na Saturday, meron pa po tayo. So ini-encourage ko po kayo na makadalo po kayo dito po sa ating pong equipping ng ating pong small group. Why? Para mas maintindihan po nating maigi kung ano po ba itong small group, itong connect group po na ito, na maging bahagi po tayo. Nakaisa na po kami. And I hope na sana po ay makadalawang attend po tayo. Yun po yung pinaka-minimum natin na maka-attend. Then after po nito, ay magbibigay po kami ng mga certificate po sa mga nakatapos po ng ating pong equipping ng small group. Okay? Meron po tayong 3. Kaya po 2 na lang, ma-attendan niyo po itong 2 ito sapagkat mahalaga po ito. So, you are all invited. Lahat po tayo iniimbitahan na this coming Saturday, dito po gagawin po yan ng 6 PM. At sana po, before 6 PM, nandito na po tayo. Okay? This coming Saturday. Okay. Friday po ang ating po prayer meeting. Then Saturday, meron po tayong small group equipping. Okay. Thank you. Okay po, salamat po, Pastor. So inahayan po natin ang lahat na maka-attend po tayo. So next po, ang ating pong, dito na po tayo sa ating sharing and testimony. Sino pong may mga gustong magpatotoo dyan sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Come. Good evening. God is good all the time.
I'm also pray for. I from Dunedin to back to Auckland the last week. I went going to the Post Watch Church from in the Christ Church to my pastor's pastor name is Andy. And, I just discussion with him about how do I believe that Jesus Christ my Savior. I watch in Korea. I'm from South Korea. I am 49 years old. But my life, all my family become all Christian. I went to Pastor Paul Youngi Cho. He's passed away. He's a world famous Korean pastor. I'm the Pentecostal about religious by the Christian, and just everything. God can teach me. God can teach me the way. Do not worry about tomorrow. Day by day, doesn't matter. Filipino, Burma. I can visiting all the churches from about the Burma church, Filipino church, Chinese church, Korean church, Japanese church. Doesn't matter. Church is only the building. God working inside. God working inside the Holy Spirit in the heart. We do not getting selfish. We always want. We always want. We cannot give. People cannot do that. Because me, I am the class 5 truck and trailers driver to go to all the North Island to South Island. I am the single ugly truck driver. But no lady like me. I don't have that much friend here. Only I have a friend with God. God can protect. God can protect me. Blessing the Pastor Alex here today. He's a very, very good preaching about sharing about all the God's message. I want to give the encouragement to all everybody. Do not worry about tomorrow. Me, last week, back to Dunedin, back to Auckland, I'm the homeless. I have no sleep. I'm sleeping in the car. But somebody offer me today, would you like to take have a shower? Yes, please. I can go have a hot shower, and then I can change the clothing. But you guys be blessing. You guys got a house, family. God can protect with you guys. This is a very, very important about do not worry about tomorrow. Tomorrow, we don't know what happen tomorrow. You want to become rich? Pastor, you want to become rich? You want to become rich? We don't know. Only God knows the plan. I want to share the Korean about the Korean song. This name is "The Lord Can Lead Me." 주께 가까이 나를 이끄소서 완전히 주님만을 원합니다. 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져 주소서 주님만을 원합니다. 더 원합니다. 나의 맘 만져 주소서. This song is meaning about God can touch our heart. Don't worry about tomorrow. Day by day, you guys become a blessing today. We don't know heaven. We are our victory life in the 2024 generation. Thank you very much. Praise God. Salamat po. Thank you very much, brother. So hindi natin siya gaanong kilala. Nandito siya nagjo-join sa atin, no? Galing pa siyang Christchurch, sinabi niya kanina. Last week galing siyang Christchurch at saka wala po siyang bahay. So salamat po sa Panginoong Diyos. Kahit hindi natin naintindihan yung inaawit niya, but sure ako na para sa Panginoon ang inaawit niya po. Salamat po. So sino pa pong gustong magbigay ng patotoo? Sino kayang pwedeng unahin natin? Tatay, ito muna tay. Magandang hapon po. Nais ko lang pong ipabalita sa inyo yung aking anak na si Lolet. Gustong-gusto po talagang worship tuwing Sunday.
ay may isang hindi magandang pangyayari kagabi nang hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nakatulog na kami sa bahay nung dumating si Hali. Where is his mom? He is in hospital. Yan ang kaya labis ako nalungkot din ng nakuha kong yun. Hanggang sa ngayon, gusto pa rin niya magpunta rito. Hindi rin nakarating. Si Eric lang ang nagatid sa amin dito. Yun lang po. Sana pagtulungan natin panalangin na maalis yung karamdaman na naramdaman niya. Maraming salamat po. Okay, praise God po, tatay. Magandang gabi po. Gabi na, no? Daylight pa rin. Salangamida. Even though I didn't understand what you said or what you sang back here, I really, in my heart, I felt it. Thank you for being here. Thank you for sharing your faith. Ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat halos sabay-sabay po yung may sakit sa amin. Si nanay, yung ate Lau ko sa US, si Toots sa way back sa Australia. And ako ay nag-pray kay God. Sabi ko, Lord, yung sa ate ko na hospitalized siya, she was hospitalized in the States because of her gallbladder. It was blacked and it caused her eyes to get jaundice, like yellow eyes. And it was alarming because it's like the toxin spread so easily to her liver. So, I prayed so hard to God to give her the healing. Sabi ko, Lord, all at the same time naman, sabay-sabay naman silang may sakit. Pati yung cousin ko sa Philippines. Sabi ko, could you please spread your healing grace unto all of these people? And I praise the Lord kasi sabay-sabay po silang gumaling. I think it was 2 weeks ago. And hindi ko man lang napasalamatan ng Panginoon. So, thank you, Lord, for the healing grace. And I pray to God, in the name of Jesus, na si Sister Lolit ay gumaling na rin at this moment. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Sister Heidi. Okay po. Pahabol po. I want to thank God for blessing me with another year. I celebrated my 29th birthday. Ayan po. So, thank you, Jesus, another year. And I know, I declare yung more blessings sa life ko po. I just want to share a moment yung may nangyari po sa a couple weeks ago, or I think, yeah, might have been a couple weeks ago. I was driving to work, and I've developed this habit of while I'm driving to work, I'm just talking to God, praying to God, and yeah, I take that time to pray. And one Wednesday, I decided na yung magiging prayer ko is I wanted to pray very specifically. I don't know if you've tried it yourself. Yung bang, syempre, we always pray. We have our prayer requests. We have our wants, our needs. But ang question ko po sa inyo is, how specific ba yung prayer nyo? So, for me, sabi ko, okay, Lord, ito po yung gusto kong mangyari. Hindi naman sa nagdademand ako, but I wanted to pray in specific. My specific prayer was, I wanted a change, or meron po kasi akong ina-eye out na role at work, and I really wanted to move to that. I wanted a change, because I've been in the same role for almost 3 years, and super bored na po ako. And I prayed to God, Lord, gusto ko talaga by this month, this month na there will be change in my career.
and specifically for that role, that I will move to that role. And so I went to work, nag-chat kami ng boss ko, and then because we had a one-to-one, she asked me, how am I, ganyan? Or are you still enjoying work? And syempre, I wanted to be honest, sabi ko, bored na ako. And so yeah, she asked me if I was looking, and I said not yet, but I really do want to move into the other role in my team then. And ang ano lang po nung pagka-receive nung manager ko, kasi my whole team is new. I'm the only old one. Everyone else has left. And I'm trying to cut this short. But yun, so napaka-understanding nung new manager ko, and she was saying na kung gusto mo talaga yun, we'll make a way for you, ganun. Kasi sinabi ko sa kanya, if hindi ko makukuha yung role na yun, I will look elsewhere, ganyan. Lilipat sa other company or whatever. But yeah, she was very supportive, and sabi niya kakausapin niya yung manager niya, and then the upper management. And ang bilis lang po ng pangyayari kasi on that same day, kinausap niya nga yung manager niya and the upper management. And the following day, kinausap ako, and I already started training for my new job. And yeah, praise God, naiyak po ako kasi yeah, God is good nga po. I mean, the power of prayer and of faith and declaring in Jesus' name na mangyayari po yung yung gusto nyo. And I owe it all to God kasi sorry. Dito na lang po ako. It's such a big challenge, big change for me. And despite what I've gone through in the last couple of years, yun po yung start ng change and growth. Ang laki po ng pasasalamat ko kay God. And it's a fruit din po of totoo po yung sinasabi ni Lord na pag nagsaserve ka, you will be blessed. And I can attest to that na when you continue to serve and you don't stop, kahit na mahirap, kahit na challenging, kahit na you receive persecution, kahit na life just throws whatever in your way, basta wag po kayong bibitaw, wag po kayong titigil sa pagsaserve. Pagpapalain po kayo ni God. Pagpapalain niya kayo, and He will direct you to the right path. Yun lang po. Napakabuti po ni God. Praise you, Lord. Thank you for everything. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Meron pa po bang may mga birthday ngayong month of Feb? Aside kay sinanay. Okay, dyan na lang si nanay. Joan. Okay. Pwede po bang kung saan po kayo nandun, tayo po kayo? Yung may birthday. Ngayong Feb. Okay. Eto po habang nagsasalita po si Jonah, ay nakikinig po ako sa Panginoon, ano? Sige, just stand up. May impression po ni Lord sa akin po ito. Okay? Nung nagkikinig po ako kay Jonah, ang word po na ini-impress po ni Lord sa akin, ito especially sa may mga birthday po. Sa atin lahat naman po ito, pero especially sa may mga kaarawan po ngayon. Sabi ni Lord, I have loved you with an everlasting love. Sabi niya, a new good thing. Yun yung word po na in-impress po ni Lord sa akin, a new good thing for this year para po sa inyo. Especially you, Jonah. Yun ang word ni Lord sa akin. Pwede po ba, let's extend our hands sa lahat po na may mga birthday po ngayon, nasan man sila, and let's speak blessing. Sige po, open your mouth and let's speak blessing po sa mga may birthday po ngayon. Sige po.
Father God, as we come into your presence, Lord, we lift up to you, Lord God, ang mga kapatid ko po na may mga kaarawan for this month of February. Thank you, God, for your word. New good thing, Panginoon, para po sa kanila for this year. At we add our faith, Lord God, na mangyari po ang iyong kalooban sa kanila pong buhay, sapagkat ang kalooban mo, sabi ng word mo, every good and perfect gift comes from you, Lord God. At kapag salaman kami ay dadaan sa matinding pagsubok ng buhay namin, hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man. Thank you, God, for the sa good gift na ito and perfect gift, Lord God, na pinagkakaloob mo po sa mga kapatid ko pong ito, Lord. Siniselyuhan po namin ito ng iyong banal na dugo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang buhay natin na Diyos, mga kapatid. Hello. So wala na sigurong habol sa ating sharing ang testimony, no? So mayroong announcement po ng ating kapatid na Teresa Chung. Praise God. Good evening mga kapatid. Announcement lang po ito for the housekeeping po sa church. So, i-remind ko lang po na this hall, we are not allowed to eat. So, doon lang po ang kainan sa foyer at yung dining area po natin. And yung chairs po, we have to put it back on the same place where it should be. So, ngayon, hindi naman po natin siya iniba. And even on the other side din po. So yun po kasi yung request ng Belong Church dahil every time they run out of time fixing up for the next service, let's say tomorrow or kung sino man po yung gagamit. And tulong-tulong na lang po tayo sa housekeeping natin after dinner. Maraming salamat po. Okay, salamat po Sister Ninya Chung. Okay. Ngayon po ay aawit tayo muli. Sinong gusto pang magpuri? Praise God. So ibigay natin sa tempo hanggang sa benisyon ni Pastor ang panahong ito. Okay, let's all stand up po for our final song. Let's give all the energy to end the service for tonight. Kanta po tayo kay Lord. Let's sing Let Go. Let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go, then I find life. Oh la la, when I let go. So I let go, and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go, then I find life. Oh la la, when I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, then I find life. Amen. Sige po. By the way, before we close, sa likod po, meron po tayong parang blue form. And I encourage you, mga kapatid, na pwede po kayo mag-lista or anything na inilalagay ng Panginoon sa puso ninyo na maging bahagi po ng church po natin. Dito po sa Phil and Said Fellowship. Just, tawag dito, i-sign lang po kayo doon.
Meron po mga ministry na nandito po. Okay. Okay. Amen. Sige, yan. So, ipag-pray po ninyo ha, tapos bigay nyo po doon po sa magandang nakamaroon po na yan. Yan. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sapagkat lalakad kami at aalis sa lugar na ito na kung paano mo kami iningatan, Panginoon, sa aming pong pagpunta, ay ganun din po ang iyong pag-iingat sa amin, sa aming pong pag-uwi, Panginoon. Lord God, tinataas din po namin sa iyo si Sister Lolit, Panginoon, sa oras na ito. Lord, we add our faith, Lord God, na ang aming pong kapatid, Panginoon, ay may kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bless her, O Lord. Pangunahan mo po ang buhay niya palagi, Panginoon. And even ang buong kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat kami ay blessed and favored, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Sige po. Praise God. Praise God.